At ito na nga, i-share ko sa inyo ngayon yung gamit kong recipe para sa aking pangmasa at pangbatang donut na mura nating maibebenta pero sulit naman ang kita. Para sa mas masarap nating donut ay syempre gamit natin ng ACC Butter It instead na margarine or yon or ibang butter. Kasi sa mga pangmasang bakery is talagang margarine yung ginagamit. So, ayan. And disclaimer lang po, talagang ang gamit ko ditong recipe is kay Ate Inday John na tinapay. Meron po siyang 3 recipe doon na pang donut. And ang gamit ko dito is yung pwedeng lagyan ng flavor. No? So, makikita nyo din po yun sa kanyang mga videos, sa kanyang mga vlogs. So, yun po talaga yung gamit kong recipe, and pakikita ko lang sa inyo kung papaano at kung ano ang magiging outcome gamit yung recipe niya. So dito, gumamit din tayo ng vanilla ng Necco Philippines, syempre pangmatagalan, at saka yung aroma nito is talagang mabango, no? Sulit na sulit, at saka swak na swak sa amoy din ng butter it. Kasi napansin ko lang before nung margarine yung ginagamit ko, amoy margarine talaga siya, as in amoy mantikilya lang siya, kahit na meron tayong vanilla ng Necco. So, ayun, and ngayon, butter it na yung gamit natin. Mas mabango siya kapag piniprito. Opo, fried donuts nga po pala ito, kaya kailangan makonsume natin ng 1 to 2 days lang siya. Sana, kasi itong recipe na to, napansin ko lang, medyo tumitigas na siya kapag medyo matagal yung shelf life kapag hindi siya naubos. Pero ang technique kasi dyan namin para hindi siya tumigas agad is yung bread improver, kailangan maglagay ka niyan. And basta, hindi ko na kailangan sabihin yung isa pang secret ingredients kasi secret nga yun eh. Pero basta merong nilalagay dyan para mas mapanatili natin ang lambot ng ating donut or any breads na ating gagawin. So, sa aking 5.5 liters na stand mixer is talagang half kilo lang talaga yung kaya niyang paikuting dough. Opo. So, dito napansin nyo, naglagay pa rin ako ng oil kahit na may margarine or may butter kasi mas dagdag kunat kasi pag may oil, no? So, ayun. Yan lang naman. And yung bread improver, para sa akin, ang gamit niya is para manatili siyang siksik yung tinapay, kasi may mga tinapay tayo na kung mapapansin nyo is hangin lang yung laman. Kumbaga nalelesen niya yung butas-butas talaga na malalaki kapag umaalsa yung tinapay. So, yun para sa akin ha. Kasi napansin ko, gumagawa kasi ako ng breads na walang bread improver. Gumagawa din ako ng breads na may bread improver. Kapag may bread improver siya, siksik siya, fluffy. Pero yung pagkasiksik niya, pag open mo ng pinaka-dough, pag luto na yung bread, wala siyang butas na malalaki, na parang hangin lang yung laman. So, yun. And dito naman, after ma-mix, siguro mga nasa 7 to 10 minutes ko lang itong mini-mix. No, kung hindi pa kayo satisfied, ako kasi para mas malambot yung aking dough, nare-rest ko muna siya ng 45 minutes to 1 hour. Para kapag minolde ko siya or hinugis ko siyang bilog, maganda yung pagkaalsa niya pa rin, no? And hindi siya ganun parang ka-sticky, and malambot talaga siya. So, yun yung ginagawa ko dito sa donut sa donut. So, yan, kung makita nyo, binibilog ko lang siya. Then, parang kinakat ko siya into 30 grams. Kasi mura lang naman yung bigay ko dito sa aking mga donut. And then, yan, pinipipi ko lang siya ng parang ng palm ko, yung pinaka pulso,
para yan, para pagka siya ay umalsa, hugis donut na. Nasa sa inyo naman yan, kasi ito, kaya hindi ko nilagyan ng palaman yung kalahati, is lalagyan ko siya ng filling na chocolate, no? And then, yung kalahati naman is, kung makikita nyo sa video, nilalagyan ko siya ng cheese na cube na malalaki. Ibig sabihin, milky cheese donut siya. So, yon. And, kung makikita nyo din, naglagay ako ng plastic as taklob. Hindi kasi pwede ito mainitan. So, especially yeast yung gamit natin, hindi siya pwedeng mainitan yung ating dough pag nirest natin or pinaalsa kasi mamamatay yung yeast niya, hindi siya aalsa ng sobra or hindi siya aalsa sa tamang laki yung ating bread. So, yon. And kapag malamig naman yung temperature, like dito kasi sa amin, kapag September na bare months hanggang February, malamig yung klima, talagang matagal magpaalsa ng dough. No? Kaya minsan nag-a-add ako ng yeast. And kapag naman overnight proofing naman, maglalas kayo ng yeast, siyempre. Kasi kapag nasa bakery ka, overnight proofing, mas kokonti yung yeast na gagamitin mo para pagkagising mo ng umaga, nasa tamang alsa na yung ating dough. So, dito, makikita nyo, hindi pa mainit yung mantika, inilagay ko na siya. Alam nyo kung bakit? Kasi, parang hindi siya nagbubukol-bukol makinis pa rin siya kapag nilagay ko ng ganun. At saka mahinang-mahinang apoy lang talaga para iwas natin ang sunog sa ating mga donut. So, ayan, sa maliit na kawa lang or sa maliit na kaldero lang na manipis ako nagluluto. And ito naman yung sa feeling ko. And hindi ko pala nasabi sa inyo na itong feeling na to is recipe pa noon, no, na ginagamit ko na minsan tansya-tansya lang pero yung tamang sukat is nasa screen na. And para mas sumarap to, nilalagyan ko po pala to ng 1/4 na cup ng ACC chocolate syrup. So, ito na yung final outcome natin ng ating donut. Nakita nyo na rin naman yung recipe para sa coating. So, screenshot nyo na lang. And tamang-tama to pambenta para sa mga bata. Yun lang, share ko lang mga kasing Vic. Salamat sa lahat na nanood.